Hi everyone! I just want to share one of my trusted topics ngayon, yung online loan apps at home visit. So alam nyo ba, sobrang hirap mag-budget ngayon lalo na sa taas ng gasolina at bilihin. Kaya kung in need ka ng extra cash, sana panoorin mo yung video na to kasi this might help, di ba? Important reminders lang, hindi lahat ng borrowers ay pinupuntahan sa bahay. Usually home visits happen lang sa long overdue or past due accounts. So pag-uusapan nga natin yung iba't ibang mga loan apps na nag-home visit, no? Para may idea lang din kayo. Pero bago yon, ano nga ba ang home visit sa loan apps? So by the way, ito ay verification method. Nangyayari lang siya kapag malaking amount, first-time borrowers with high risk, or matagal na past due yung loans. So ang purpose kasi ng home visit, di ba, ay para i-confirm yung information, i-check yung authenticity ng loan application at encourage repayment. Ang tip lang dito ay kung babayaran mo talaga on time, almost never ka ma-visit, no? Yung pag-home visit nga ng iba't ibang mga pautangan ay mostly for overdue loans or yung mga late magbayad, ilang linggo na or ilang buwan na tapos hindi pa rin nakakapagbayad. Ito yung top 11 na loan apps na possible na nag-home visit kung mag-post due ang loan application nyo. Ang una, itong Home Credit Philippines. So ito ay may field agent for overdue loans or large amount. Meron din silang CI, home visit, kung matagal kayo na hindi pa nakakabayad. Number 2, yung Union Bank personal loan. So mostly kasi online, pero kung nagkaroon ng verification o home visit, possible kung long overdue o high risk. So fast application and flexible repayment ito. Ang number 3, yung GCash G-Loan naman, mostly online. Meron din itong home visit kung late ka magbayad o kung ilang buwan ka na hindi pa nakakapagbayad. Ang pag-contact nila ay mostly via call or email first, pero kapag wala pa rin, talagang may nag-home visit. At number 4, itong Acom Consumer Finance. So, traditional finance din ito. Kapag nag-overdue yung accounts, may experience din na home visit. So, available ito sa ilang mga provinces and ang structure ng repayment. At number 5, yung Maya personal loan. Mostly online din ito. Rare naman yung home visit dito for overdue and high risk value loans lang. Quick approval ito and napaka-flexible yung terms. At number 6 na may home visit ay yung Aeon Credit Philippines. So Japanese finance ito. May home visit possible for long overdue loans nga, especially sa first time or yung mga high amount borrowers. At number 7, Uno Digital Bank Loans. So, ito naman, may verification din sila at meron din silang home visit. Lalong-lalo nga kung nag-post due ka, kung late ka magbayad. Then, number 8, yung Tonic Bank Loan. So, ito ay digital bank loan siya. Possible din yung home visit dito. Lalong-lalo if overdue nga or first time high amount loan. Fast application ang pag-apply dito, pero ayun nga, may home visit siya. At number 9, yung BillEase. Mostly online din ang pag-apply dito sa BillEase. Meron silang verification at may mga nagsasabi na itong BillEase ay may home visit din. Possible nga yung home visit para sa mga nag-past due yung loan nila o di kaya matagal hindi pa nakakabayad. And then, meron itong installment payment, mostly e-commerce financing. Number 10, yung Digido. Small loans ito, mostly online, pero may mga nagsasabi kasi na itong Digido ay nag-home visit. So, may nabasa ako sa Reddit na itong Digido daw ay may home visit kasi may na-receive sa na message na i-home visit siya sa kanilang lugar. Pero yun nga, itong Digido hindi na siya nakikita ngayon sa online, no? At number 11, yung One Hand online lending platform. Meron daw din itong home visit, ayon sa nag-comment sa Reddit, pero may mga nagsasabi din naman na itong One Hand hindi naman daw nag-home visit. Pero possible kung matagal na hindi ka nagbayad at malaki yung utang mo dito. Quick approval naman ito, mostly online din yung communication, pero as per nga doon sa nag-comment sa Reddit ay may home visit daw pagka malaki yung amount na inutang. Tips para safe talaga tayo ay always check kung yung inuutangan natin ay SEC registered ba, verify natin yung app before applying, avoid natin yung fake apps, and never share OTP, yung mga pins or upfront fees. So, mag-prepare tayo ng valid documents, yung ID, proof of income, address verification, and expect nyo yung CI only for overdue at yung mga high-risk loans. Home visit happens sa rare cases lang ha. So, kung sakali na may mag-home visit nga sa inyo, ang kailangan nyo lang gawin ay entertain sila professionally,
If contacted by legit agent naman, respond politely, hindi yung tayo pa yung mas magagalit. Kasi itong mga pautangan na ito naman ay mga legit din talaga. And reminder, most borrowers kasi never experience home visit kung regular payments naman or nagbabayad tayo on or before yung due date. So ito yung mga kailangan yung tandaan, yung mga red flags, yung mga fake apps. Kasi marami din talaga yung nag-offer ng loans pero mga fake apps pala. Yung fake apps may ask for advance fees, yung personal PINs, OTPs, at yung legit apps naman will never ask for payment just to process the loan. Ayon sa mga community feedbacks shows nga na ang home credit, Aeon, and GCash GLoan are safe naman. May home visit mostly for long overdue accounts lang. And ito na nga yung top 11 na apps na possible na may home visit only kung matagal na past due ang loan mo. Kaya home visit is for verification and overdue accounts lang, hindi mandatory sa lahat ng borrowers. Lagi lang talaga tayong mag-iingat sa mga fake apps ha at verify before applying. Kaya kung may question kayo o di kayo may mga naka-experience sa inyo, at sana i-share nyo din yan sa comment section. And remember, utang is okay pa rin naman kung alam natin kung paano ito i-manage responsibly. So again, thank you for watching and please don't forget nga to like, share, and subscribe para sa more tips on loans and personal finances. Thank you and see you sa next video. Bye!